Hello, Meg. Hi. Gusto ka na? Mabuting mabuti. Alam mo, curious lang ako, sino kaya ang magiging next na PBA Commissioner? Ako naman, curious ako, sino ang gusto ng mga tao na papalit? Pwede nila i-voice out yan, di ba? Mamaya, no? Actually, ngayon, nakapost sa ating Facebook account. Yung tanong, meron yung picture, yung tanong, doon sa ilalim, sagutin mo kung sino sa tingin mo. So, ano bang qualifications para maging isang commissioner? Magaling. Parang si Chito Salud na mahusay. Sabi nga ni Boss Art Agustin, kaning yung pagpares-pares ng mga games, talaga makikita mo. Balance. Oo, mahusay, magaling. So mamaya, malaman natin from our viewers, ano ang pulso nila? Yes. Sino sa tingin nila pwede maging susunod na commissioner patog, PBA commissioner. Okay, parang may pangalan. Ready ka na? Ready. Okay, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-17 ng Pebrero, taong 2015. Samahan niyo po kami sa pagtunghay sa mga pinakahuling kaganapan sa iba't ibang sporting arena sa loob at labas ng bansa. Ako po si Dennis Principe. Dito sa aming programa, tiyak na mabubusog kayo sa mga balitang pampalakasan sa iba't ibang larangan. Ako naman po, si Meg Siozon. Bagyo na. Ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng mga nagbabarang sports balita. Brightest stars ng Philippine sports, pinakinang ang taunang PSA Awards Night kagabi. Rain or Shine Management itinangging nasa likod sila ng anumang hakbang para ma-pressure umano si Chito Salud na magbitiw bilang PBA Commissioner. Defending Ronda Pilipinas Champion Raymond Lapaza, desididong mapanatili ang kanyang titulo sa darating na annual Bike Fest na magsisimula ngayong linggo. Winter Olympian Michael Martinez sasabak sa World Championship event sa China sa unang pagkakataon. At matapos ilaglag ng New York Knicks, troubled forward Amare Stoudemire inaasinta umano ng Dallas Mavericks. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nagumusok na sports balita, narito na. Nagsama-sama sa taunang PSA Awards Night ang mga atletang nagawin ng karangalan sa bansa. Kabilang na ilang sports personalities dahil sa kanilang naiambag sa Philippine sports scene. Kilalanin ng mga nagsipagwagi sa report ni Ms. Arian Malyari. Tunay na kuminang ang mga atletang nag-uwi ng karangalan para sa bansa sa PSA Annual Awards Night sa MOA Complex sa Pasay City kagabi. At ang nahirang na 2014 Athlete of the Year ay si Incheon Asian Games lone gold medalist Daniel Kalua na namayani sa BMX cycling event. I'm humbled that I was given this opportunity even to be nominated and then to win the award. It's unbelievable. Just the support of the country, the support of PSC, support of everyone here. I greatly appreciate everything that has happened and couldn't be any more happier. Bukod kay Kalua, tumanggap rin ng major award sina Sanda World Cup gold medalist Jean-Claude Saclag at Jessie Aligaga, UAAP MVP Kiefer Ravena, Youth Olympics gold medal winner Luis Gabriel Moreno, at Olympian figure skater Michael Martinez. Nabigyan rin ng parangal ang ilang individual at koponan, tulad ni na Executive of the Year Han C, Lifetime Achievement winner Robert Sonny Jaworski, Excellence in Basketball awardee Coach Tim Cone, Mr. Taekwondo Jean-Pierre Sabido, Miss Volleyball Alyssa Valdez, powerlifter Anita Koika at iba pa. I'm overwhelmed by my table. I got to sit with all the legends. I got to sit by my idol Robert Jaworski, Sonny, and what a wonderful night. I get awarded. I mean, what a wonderful night for me personally. It really represents our team and the players and all the work they put into this. I just got the benefit of it. I'm very thankful and very happy sa award na to. I feel honored naman kasi nakita nila yung efforts namin lahat athletes, di lang ako. So, really grateful.
Maganda po itong ginagawa ng PSA po para ma-inspire po yung mga bata na nanonood. Sa mga bata, patuloy pa lang po yung ginagawa. Sipag, tiyaga lang at tiwala sa Panginoon lang. Nagpapasalamat po ako sa suporta po ng Philippine Sports Commission, POC po, na wala sila sawang na sumuporta po sa amin sa lahat ng competition po namin. Very thankful ako with PSA kasi parang, sila talaga yung nakaka-notice, the legendary sports writers in the Philippines to be noticed, yung achievements mo, kung ano yung nakuha mo during a season or in a year. Tapos yun, hoping na yung mga kapatid ko, si Ferdy tsaka si Danny, continue nila yung tradition na yun. Maraming salamat sa lahat na bumubuo dito sa PSA Awards. I am very, very much happy in this time that they give me this award. Thank you very much. Thank you kami sa PSA kasi we're chosen as in-awardan kami tonight and super honored to represent the Philippines and sobrang masaya kami and yun nga, we're really training hard for this, for the Philippines, so yun. Kabilang naman sa mga nagsilbing guest of honor sa gabi ng parangal ay sina Philippine Olympic Committee President Jose Cuangco Jr., Philippine Sports Commission Chairman Richie Garcia at iba pa. Alam mo, ito yung isang mga lamang na iniintay ng mga atlete. To be able to go home to their province, their barangay, and say, ako yung nanalo for the Philippines. That's why I'm so happy that we have such an awards night like this. Nabibigyan ng konti, lalo na ngayon na talagang naiakit sa bawat isa. So, malaking bagay yan, lalo na kung lalabas sa mga retrato nila. Yun ang lahat ng hirap at pagod na pinagdaanan nila. Sulit. Para sa PTV Sports, Arden Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, handa nang sumabak sa panibagong laban si Olympian figure skater Michael Martinez. Ito'y matapos siyang lumiban sa Four Continents Championship sa South Korea noong isang linggo sanhi ng injuries. Nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Optimistiko si Olympian figure skater Michael Martinez sa kanyang tsansa na mag-uwi ng medalya sa Ice Skating World Championship sa China sa susunod na buwan. Ito'y kahit nagre-recover pa siya mula sa dinanas na hip at ankle injury sa training na naging dahilan para lumiban siya sa Four Continents Championships sa South Korea noong isang linggo. Ayon kay Martinez, patuloy siyang sumasalang sa therapy upang hindi mabalam ang kanyang ensayo. Ngayon nagpa-MRI kami ngayon. Hopefully, yung results okay naman tomorrow kung makakapag-resume ako ng training para sa next competition ko next month. More than 2 weeks na ako hindi nakakapag-skate. So, ewan ko, gusto ko na talagang bumalik sa ice para makakompete. Inamin rin ni Martinez na isa sa mga pangarap niya ay ang makalahok sa World Championships kung saan makakatapat niya ang mga bigating counterparts mula sa iba't ibang panig ng mundo. First time ko rin din makakompete dito sa World Championship. So, hopefully top 10 or 15. Magugunitang si Martinez ay umukit ng kasaysayan bilang kauna-unahang Southeast Asian na nagpartisipa sa Sochi Winter Olympic Games noong isang taon. Para sa PTV Sports, Arden Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantalang sa cycling, winilis ng batang rider na si Ronald Oranza ang dalawang stages ng Luzon leg ng ongoing 2015 Ronda Pilipinas Qualifier. Para po sa nasabing balita, dakon po natin ang pinagmamalaki ng Sports Radio, Miss Judith Kaningal. Miss Judes. Matagumpay na nadumina ni Ronald Oranza ang 2-stage qualifying sa Luzon ng Ronda Pilipinas. Si Ronald Oranza ay muling nanalo sa stage number 2 kanina, 102-kilometer trek from Antipolo, dumaan sa bayan ng mga Teresa, Rizal, Morong, at ito pong mabitak para mapangunahan at makuha muli ang stage number 2 kung saan nausan niya sa finish line ang Philippine national team rider na si George Oconer. Si Oranza
hatak-hatak po ng kanyang Philippine Navy Standard Insurance ang tunay na nag-control sa nasabing stage at siya po ay matagumpay na naihatid sa finish line ni na Lloyd Reynante and the rest of the Philippine Navy Standard Insurance. Halos sa 200 meters to the finish, doon lang niya naungusan itong si George Oconer. At sa panalo na ito ay siya po ang isa na sa mga batikan at tinitingnan na markman pagdating dito sa national finals. Pumangalawa kay Oranza sa araw nito si Oconer, sinundan ng 2011 champion ni Santi Barnechea at ang isa pang Navy rider na si John Mark Camingaw, sina Cherry Aquino, Ronel Walda, John Rene Mier, Chris Hoven, Ronald Lumotos at Roston Lim. So overall or general classification, si Oranza ang nauna at kasunod din ang dalawa pang mga Philippine Navy Standard Insurance riders na sina Morales at Barnechea. Sa premyong Salapina ay pinamigay, si Oranza din po ang lumagay na pinaka mayaman dito sa pagtatapos ng Luzon qualifying dahil sa bukod sa general classification, nahawakan din niya at nakopo niya ang sprint classification King of the Mountain honors para sa kabuuang 123,000 pesos at sinusuguro ng Philippine Navy Standard Insurance ang kokopo ng pinakamalaking premyo dito sa Luzon leg ng Ronda qualifying. Tinanghal din na champion para sa Best Under 23 si Camingaw ng Philippine Navy at ang tanging nakakuha ng honor na nakawala sa koponan ng Philippine Navy Standard Insurance ay si Jay Lampawag ng 7-Eleven Road Bike Philippines bilang Best Junior Rider. Kinukwenta pa po at masusing inaanalisiya ng ating mga technical officials sa pangunguna ni Race Director Rick Rodriguez ang listahan ng mga Luzon qualifiers na magjo-join doon po sa 40 other riders who passed the Visayas eliminations para nga sa magaganap na national finals come February 22 to 27. Hindi malamang na makumpleto yung 108 riders na naunang nai-anunsyo ng Ronda Pilipinas organizers. Malamang daw po ay halos mababa sa 10 mga koponan na may tigsisiyam na mga riders ang maglalaro sa national finals. Okay, Para sa Ms. Judes. Yes? Yes. Ms. Judith, nabanggit mo na 100 plus qualifiers ang nalarga sa ating national finals. Mas maigsi ngayon yung ating karera, pero may mga nagtatanong kasi na yung bang ating karera ngayon ay meron pa rin team classification na magaganap at yung mga qualifiers, if ever meron team competition, saan sila mga koponan sasali? Okay, para po sa national finals, Dennis, at mga taga-subaybay natin, wala ngayong labanan para sa team. Walang team classification. Kaya nalulungkot ang Philippine Navy Standard Insurance bilang defending champion, hindi nila maipagtatanggol yung kanilang corona. Pero hindi po ito nangangahulugan na itong mga teams o itong mga riders na ito nalalahok ay walang koponan. Kasi ang cycling pa rin po, kahit individual sport yan, ay team ang bumubuhay dyan. Hindi mananalo ang isang rider na walang suporta ng kanyang mga kasama sa isang grupo. So, ang ayon sa organizers, yung mga established teams like 7-Eleven Continental Team, isa yan sa koponan, Philippine Navy Standard Insurance, isang Philippine Army, isang LBC National Team, isa ring Cebu V-Mobile, at may cycle line Butuan pa rin. At ang alam ko, yung the rest ay ipapangalan sa mga rehiyon, let's say Tarlac, Pangasinan, at kukuha sila ng mga minor sponsors para may sumuporta sa kanilang koponan para tatakbo pa rin sila na merong mga nagigiya nag-guide sa isang koponan. Bagamat ang labanan nila ay puros individual, pero magtulungan pa rin bawat miyembro ng koponan para syempre makuha nung kanilang kamiyembro, let's say yung sprints o kaya yung King of the Mountain, at syempre yung sa general classification or individual classification ay maganda ang maging performance ng kanilang koponan. Syempre, yun naman i-total din nila yung kanilang premyo at sila rin bilang grupo maghahati-hati sa mapapanalunan. So, wala lang per se yung pangalan na ito yung overall champion sa individual lang. Okay, so lumalabas to, Ms. Jules, para may mga imaginary teams tayong makikita dito sa national finals. Pero just in case yung mga riders ba, meron kanya-kanyang suot na mga uniforme or meron sila mandated na dapat isuot pagdating ng tour proper? Yes, definitely. Kung ano yung team na
sila ay affiliated, yun pa rin ang kanilang isusuot na uniform. Yun na lang ang ganansya ng team na nangangalaga sa kanila, di ba? Ma-promote, mabigyan ng publicidad, suot-suot nila yung napakaganda nilang mga jersey. Pagdating sa finish line, mapicturan, ma-TV, di ba? Yung kanilang sponsor na nakalagay nga doon sa kanilang mga jerseys. Kaya ganun pa rin. Even sa team vehicle, may pangalan pa rin yung mga team vehicle nila para mayroong pagkakasunod-sunod na doon sa entourage at yung pagsuporta sa kada cyclist ay may order ika nga yung pagpasok ng bawat sasakyan nila. Okay, maraming salamat, Ms. Judes. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 918. Sa cycling pa rin, kumpiyansa si Mindanao cyclist Raymond Lapaza na muli niyang masusungkit ang kampyonato sa 2015 edition ng Ronda Pilipinas. Ito'y matapos niyang makopo ang 2014 crown na nagbigay sa kanya ng motibasyon para pagbutihin ang training bilang paghahanda sa annual Bike Fest. Ang detalye ihahatid ni Ms. Ganit Atole. Mas desidido ngayon si defending champion Raymond Lapaza na makuha ang 2015 edition ng taon ng Bike Fest na Ronda Pilipinas. Matapos makopo ang 2014 crown, sinabi ni Lapaza na hindi ito naging dahilan para mabawasan ang kanyang gigil pagdating sa pag-eensayo. Ayon kay Lapaza, bukod sa pagdagdag kumpiyansa sa kanya, malaking bagay umano ang pagkopo niya sa 2014 championship upang makatulong ng malaki sa ginawa niyang training para madepensahan ang kanyang titulo. Meron nadagdag kunti pa ensayo namin saka mas maganda naman kasi may nagsusuporta na sa amin, hindi naman tayo nabigatan yung boss namin. Saka parang sa ensayo, todo na din yung ensayo. Isa pa sa nakadagdag motibasyon kay Lapaza ay ang kanyang kagustuhan na makabili pa ng pangangailangan niya sa buhay. Bagay na hindi niya nakuha buhat sa kanyang 2014 prize money. Kasi yung di ba ako nag-champion, walang mga gamit. Sa ngayon may nabili na akong mga gamit, ganyan, saka lupa. Kasi wala akong bahay, basta marami pang bibilin ko. Kasi nakuha ni Lapaza ang 2014 Ronda Pilipinas sa isang dramatic finish nang umusan nito si tournament favorite Mark Galedo na halos kabuuan ng karera ay hinawakan ang red jersey. Si Lapaza ang kauna-unahang rider mula sa Mindanao na nanalo ng Ronda Pilipinas title. Para sa PTV Sports, Ganit Atole, Partido State University. Sa PBA, pinabulaanan ng Rain or Shine nila sa Painters Management na sila ang nasa likod ng pag-pressure umano kay Attorney Chito Salud upang magbitiw bilang commissioner ng PBA. Ito'y matapos lumitaw ang issue na may sama mo sila ng loob dahil sa proseso ng pagpili ng first at second pick sa draft lottery noong isang taon. May report si Ms. Joanna Bumatay. Mariing itinanggi ng pamunuan ng Rain or Shine Elasto Painters ang pananaw ng ilan na sa kanilang hanay nagmula ang pressure na nagdulot sa biglaang pagbibitiw ni PBA Commissioner Chito Salud. Matapos ang kontrobersyal na draft lottery noong isang taon, naging maingay sa pagprotesta ang kampo ng Rain or Shine kung saan ay naging matigas ang mga ito sa pagtuliksa sa naging proseso ng pagpili sa first pick at second pick. Nakalaban kasi ng Rain or Shine sa naturang draft lottery ang Global Port Batang Pier na nahirang na first pick dahilan upang makuha nila ang celebrated Phil-American guard na si Stanley Pringle. Pero para kay Rain or Shine co-owner Terry Ke, nalimot na nila ang nasabing problema, bagkus ay isa pa nga sila sa mga nagpilit kay Salud na i-reconsider ang desisyong mag-resign. Hindi. Okay lang. Okay lang sa amin. Wala. Actual talaga. Yung sinabi namin, bakit ganun? Dapat pag-isipan mo yan. Gusto pa namin siya yun. Kasunod nito, humihiling si Ke na sana'y mas maging transparent ang pagpili ng susunod na komisyonado, lalo't malaki ang role na ginampanan ni Salud para pasiglahin muli ang PBA. Magsasubmit ng mga governor ng mga pangalan malalaman namin. Dapat may alam sa basketball, mabait.
Sa February 26 ay babalangkasin na ng PBA Board ang criteria para sa pagsala sa mga magiging nominado sa pwesto na babakantihin ni Salud matapos ang current PBA 40th season. Para sa PTV Sports, Joanna Bumatay, Polytechnic University of the Philippines. Samantala, kasado na ang line-up para sa 2015 PBA All-Star sa susunod na buwan. Ito'y matapos i-anunsyo ng PBA coaches ang mga napiling reserves para sa culminating activity. Maglalaro para sa North All-Star sina Bo Belga, Paul Lee, Gabe Norwood, Jason Castro, Ranidel de Ocampo, Arwin Santos at Terence Romeo. Kukumpleto naman para sa South All-Star sina Jeff Chan, Cyrus Baguio, Dondon Hontiveros, Reynel Hugnutan, Joe Devons, PJ Simon, Stanley Pringle at Talk and Text Team Manager Jimmy Alapag. Una nang ibinoto ng mga fans ang All-Star Reserves para sa dalawang koponan. Ang 2015 PBA All-Stars ay gaganapin sa Puerto Princesa City sa Palawan sa darating na March 5 hanggang March 8. Maliban sa All-Star Game, itatampok rin sa 4-day event ang Skills Challenge, 3-point shootout at Slam Dunk Contest. Sa PBA pa rin, nagpahayag ng kasiyahan si Meralco Bolts head coach Norman Black sa performance ng kanilang import na si Josh Davis. Ito'y kasunod na magandang larong ipinapakita ng kanilang reinforcement sa PBA Commissioner's Cup, kabilang na ang game-winning shot sa kanilang laban kontra Global Port Batangpier. Ang detalye ihahatid ni Ms. Rose Relioso. Ibang klaseng impluwensya ang ibibigay ni import Josh Davis kung bakit maganda ang panimula ngayon ng Meralco Bolts sa ongoing PBA Commissioner's Cup. Ayon kay head coach Norman Black, tumatayong leader ng kanilang kuponan si Davis hindi lang sa salita, kundi maging sa kanilang ikinikilos sa loob ng hardcourt. Matinding energy at talino sa laro ang nakikita ng kaniyang mga teammates kay Davis, kaya naman nagiging porsigido din ang Meralco players na sabayan ang determinasyon ni Davis. He's proven to be a very, very good import, and not just a very good import, but a clutch player for us, defensively and offensively. Napanatili ng Meralco Bolts ang unbeaten run nang sagasaan nito ang Batangpier 86-8 nitong linggo sa MOA Arena. Isang game-winning buzzer beater ang naipasok ni Meralco import Joshua Davis na nagtapos ng game-high 33 points. So we just go with the flow, and the flow was when we came to the bench, the first thing Josh said to me was, "Give me the ball, coach, I'm going to make the shot." So as a coach, you don't have any other choice. Your best players ask you to give them the basketball. Perfect 5-0 record ang Meralco, ang best start ng prangkisa sa pool nang pumasok ito sa liga nang bilhin nito ang Santa Lucia franchise noong 2010. Para sa PTV Sports, Rose Relioso, Partido State University. Samantala, matapos i-anunsyo ni Talk and Text Chopang Texters Team Manager Jimmy Alapag ang kanyang retirement mula sa PBA. Inamin ni Flashy point guard Jason Castro na nakakaramdam siya ngayon ng pressure sa pagpalit ng kanyang role. May report si Haji Kaaminyo. Aminado si Talk and Text Flashy point guard Jason Castro na nakakaramdam siya ngayon ng pressure matapos magretiro ang kanilang captain na si Jimmy Alapag sa PBA. Sa panayam ng PTV Sports, sinabi ni Castro na hindi lamang siya ang nagsisilbing leader ng team. Just embrace the pressure, sabi nga nila. The more na pressure, siyempre mas maganda. And then, lahat naman kami dito leader. Hindi naman lang ako. And then, yun nga, yung captain ball namin, si Ranidel, yun nga, nagtutulungan-tulungan kami. Inamin rin ang hilirang na PBA Press Corps Player of the Week na nag-a-adjust pa sila sa laro kasunod ng retirement ni Mighty Mouse. Naman, yung leadership niya and then yung pagiging captain ball niya. That's basketball life. Once na na-reach mo na yung ano mo, parang siyempre, di ba? Samantala, pinuri naman ni Castro ang pinapakitang performance na kanilang reinforcement na si Richard Howell sa PBA Commissioner's Cup. Okay naman, magaling. Same as Rich Howell pa rin noong last conference. Yung defense niya at yung rebound niya nandun. Hawak ang kartadang 4 wins against 1 loss. Kasalukuyang nakikisalo sa second spot ng standings ang Talk and Text. Para sa PTV Sports, Haji Kaaminyo, Telebisyon ng Bayan.
Sa volleyball, tatangkin ng De La Salle Lady Spikers na ipalasam sa rival Ateneo Lady Eagles ang unitong talong sa Season 77 ng UAAP Women's Volleyball. Ito'y matapos talunin ng tough-based squad ang Adamson Lady Falcons noong linggo sa pamamagitan ng 3 straight sets. Sinasabing hawak ng Lady Spikers ang bentahe kasunod ng natamong injuries ng middle blocker or ng middle blockers ng Ateneo. Tahas ang sinabi nila sa star Mika Reyes na handa na silang makipagtuos matapos silang yumukon sa Katipunan base squad sa kanilang first meeting. Malaking bagay niya ang kanilang panalo kontra Adamson upang mapigil ang tangkang pag-sweep ng Ateneo sa eliminations. Bukas ay maghahanap ang rival school sa ikalawang pagkakataon na gaganapin sa Mall of Asia Arena. Sa iba pang balita, tiniyak ng Wrestling Association of the Philippines na tuloy-tuloy pa rin ang mga programang inilatag para sa mga national wrestlers. Ito'y sa kabila ng mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga opisyal ng naturang NSA. Nagbabalik si Ms. Arian Malyare. Nangangamba ang pamunuan ng Wrestling Association of the Philippines o WAP sa posibilidad na baka malihis ang paniniwala ng madla sa tunay na NSA ng sport. Iti dahil sa patuloy na hidwaan ng kasalukuyang pamunuan at ng ilang sinibak na opisyales at miyembro ng asosasyon. Ayon kay WAP President Alvin Aguilar, patuloy pa rin umanong nag-iikot sa probinsya ang ilang tinanggal na opisyales ng asosasyon at naglulunsad ng mga tournaments na hindi aprobado ng Philippine Olympic Committee o POC. Gumagawa sila ng mga tournament na hindi authorized. Pati yung mga referee hindi rin authorized. So my worry is, kasi wrestling is a very, you have to have a background in wrestling. They're misleading a lot of provinces. Imagine may masaktan nun, sabihin WAP, sabihin PSC. But then, sa totoo, wala talaga kaming kinalaman doon because it's a fake tournament. Gayunpaman, tiniyak ni Aguilar na hindi maaapektuhan ang mga nakalatag na programa para sa mga national wrestlers, kung saan kabi-kabilang international exposures ang naghihintay para sa kanila. Wherever the SEA Games is happening, we will be beside that in Singapore to show the organizers of the SEA Games that there's a big wrestling program. During this year, ang dami naming international tournament. I want to keep sending them internationally. Hindi kailangan mahasa talaga sa international competition. Sa mga susunod na araw ay magkakaroon ng pulong ang Wrestling NSA upang maplansya na ang gusot sa loob ng asosasyon. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Samantala, narito yung pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Haji Kaaminyo. Malaki ang posibilidad na sumanib sa Dallas Mavericks si 6-time NBA All-Star Amari Stoudemire. Ang 6'10" slotman ay maaaring maging unrestricted free agent sa Huwebes at pwede siyang pumirma ng kontrata sa Mavericks sa Biyernes. Naghahanap ang Dallas ng backup para kay big man Tyson Chandler matapos na i-trade nila si Brandon Wright sa Boston Celtics noong 2014. Inside scoring ang maaaring mai-provide ni Stoudemire sa Mavericks, katuwang si star slotman Dirk Nowitzki. Sa men's tennis, umabante si Croatian rising star Borna Coric sa second round ng Open 13 tournament sa France. Ito'y matapos na patalsikin niya si Denis Istomin ng Uzbekistan 6-4 at 7-5 kagabi. 3 aces ang isinalubong ni Coric sa kalaban at 3 beses siyang nakabreak sa kabuuan ng match. Target ni Coric na makasungkit ng kauna-unahang career singles title. Sa women's tennis, napasa kamay ni defending champion Venus Williams ang unang pwesto sa third round ng Dubai Open sa UAE. Ito'y matapos na dispatchahin niya si Swiss teenager Belinda Bencic 6-1 at 6-2 kagabi. Pumataw si Williams ng 28 winners at 5 beses siyang nakabreak sa laban. Ang laro ay tumagal lamang ng 1 oras at 9 minuto. At sa football, pasok na ang Manchester United sa quarterfinal ng FA Cup. Ito'y matapos na dominahin nila ang third-tier team na Preston North End 3-1 kanina. Unang umiscore sa laban si Preston defender Scott Laird sa unang bahagi ng second half, bago gumanti ng 3 magkakadikit na goals ang Manchester United, at ito ay courtesy nina Ander Herrera, Marouane Fellaini at Wayne Rooney. Ang round of 8 opponent ng Manchester United ay ang Arsenal FC. Para sa PTV Sports, Haji Kaaminyo, Telebisyon ng Bayan.
Hoy! Ay, meron tayong question of the day for the first time, ha? Magkakaroon tayo ng... Bagong pakulo ng PTV Sports. Hindi naman, kumbaga maraming gumagawa ng ganito. Pero at least tayo, maganda kasi marinig natin yung ating mga viewers, mga sports fans, kung ano yung kanilang saloobin sa mga issues sa larangan po ng sports. Hindi puro chismis na lang. Dapat facts, diba? No chismis, no riddles. Okay, so ang ating question of the day na gawa ni Ralph na parang may ikakasal lang. Oo nga, tinawin yung fonto. Yan. Okay, so sino ang gusto mong pumalit kay Atty. Chito Salud bilang Commissioner ng PBA? At paano sila makakasagot, Meg? Of course, type in your answer at www.facebook.com/PTV4Sports or Twitter at PTV4_sports. Yan. At wag lang sagot. Dapat malaman namin yung dahilan ninyo. Oo, tama yun. Oo, para mapulsuhan natin yung gusto ng mga tao. Oy, Boss Ambet, get well soon. Get well soon. Hindi ka pa pwedeng mawala. Tama na isang araw. Oo, lalaylay kami. Sige ka. Okay. Napagod. Yan. So, sa aming pagbalik, ang inyong mga sagot at iba pang mga questions. Siyempre, tuloy pa rin po yung ating interactive portion. Mas malawak lamang nga po. Ngayon, ito po ang inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, PTV Sports. Haji, hello. Hi, hello. Bagay pala sa'yo naka-coat eh. Finally, nag-coat ka. Ayan. So, merong pasalamatan doon sa coat mo? May sponsor na ba yan? Thank you sa outfit yun. Okay. From your closet. From my closet. Nailabas mo na sa baol. Oo. Ayos nga. Mga ali-alikabot mo eh. Oy, sa mga nagtatanong, labang po ang Yo! Ayun. Alaska on top, 34-30. Yes, pero kanina nanalo ang NLEX against Blackwater Sports. Sinagasaan ng NLEX. Oo, 106-79. No? Oy, congratulations, Mr. Ronald Dulatre, team manager, tsaka sa lahat ng players ng NLEX. Coach Boyet. Coach Boyet, Coach Boyet, sagot ka naman, tinetext kita. Congrats sa NLEX. Gumawa yung Thornton, 39 points. Alam mo pala, last time, kaya pala hindi naging maganda yung performance niya. Yung palang sa tuhod niya, yung brace, medyo sinisita. Sinita nung game nila against Pure Foods. Pero, Pure Foods fans, sa Pure Foods team, hindi sinasabi ni Coach, walang sinasabi na parang, kung gano'n, mahusay mo. Kumbaga, hindi take away yung credit ng panalo nila. Si Coach Boyet pa, credit sa team. Marami yan. Okay, so, paano? Yung mga sasagot, meron na ba sumasagot? So far, wala tanong to eh. Hindi, meron yan. Saan yung nilagay natin? Yung picture nakalagay sa Facebook yan eh. Sandali. Ayun ayan. Sige, basahin natin yung mga sumagot sige. Ulitin mo yung tanong, Meg. Alright, the question is, sino ang gusto mong pumalit kay Atty. Chito Salud bilang Commissioner ng PBA? Ayan. At meron na bang yan na ba yung una? Hindi, so yan yung una. Yung previous comments. Sige, yung pinakauna. Pa tayo. Kasi kanina pinuso natin yan sa ating Facebook. Yeah. And actually, madami nang nag-send ng kanilang mga comments. Sa unahan, sa taas. Talagang sa taas, yung pinakauna. Pinaka-latest yun. Hindi, pinakauna tayo. Ito ba yung pinakauna? Hindi, yan yung huli. Okay, sige. Doon sa taas. Taas pa. Pinakataas. Hindi, 42 minutes yan. Sige, taas mo. Ayan, just now. Okay, 1 hour. Diba? Alright, sabi ni Michael Sanz, Kinito Henson. Kinito Henson? Si The Dean. Pwede kasi kaya lang, ang pagkakakilala ko lang kay The Dean, masyado niyang mahal yung yung broadcast work, yung writing. Commentator. Oo, tsaka yung makisalamuha kasi napaka-friendly niyan. Although, malaking advantage yun for a commissioner. Very friendly, amiable. Tsaka loved by everyone. Oo. Yes. Diba? Tama yan. Except para Kinito. Ito, magandang suggestion, from Mark Andrew. Sabi niya, Manny Pacquiao. Sige, next. Batman. Seryoso ka, next. Si Marvelous Fernandez Rebulia, Rebular, sabi niya, I would prefer Chito Loizaga. He was not involved in any controversies while playing in the PBA, and he handles all his affairs with high integrity. Pwede yan. Wow. From Commissioner Chito Salud to Chito Loizaga. Chito pa. Pwede. Pwede.
Sino pa? Okay, Joseph Dino, sabi niya, Jaworski. Jaworski. Pwede rin. Kaya lang, hindi ka masyadong busy si Senator Jawo. Oo. Ayan. Si Ron Gomez, Yeng Giao para... Legal na ang murahan. Sige, gusto makatikim kay ano, ha? Bait yan, si Coach Yeng. Kaya nga kumpare yan, eh. Okay. Kumpare yan, eh. Tignan nga natin yung mga caller. Tignan natin, ha, sa ating mga caller, kung sa ating mga callers. Kung sakaling meron bang... Ayan, ito matawag. Ano, tagot tayo? Sige. Isang tawag, sige. By the way, bago natin sagutin yan, o bago natin ipasok sa ere, ang ating pong telephone number, pwede po ninyo tawagan, mobile number, 0936-537-9349. Yun. Okay. At eto na siya. Mukhang nariyan na siya sa line. Meg. Yes, hello. Magandang gabi. PTV Sports. Sino po sila? Hello, this is Stan Bidati from Pililla, Rizal. Taga-Pili. Anong first name natin, sir? Stan? Andy Bidati po ng Pililla, Rizal. Andy. Tama ba? Andy? Opo. Ayun, si Kuya Andy ng Pililla, Rizal. Andy! Kumusta na? Anong may paglilipod namin sa iyo? Opo. Yung sa tanong po ninyo, kasi nung gusto natin maging bagong PBA Commissioner. Tama po yung sinabi, si Coach Yeng Giao. Coach Yeng Giao, para sa'yo, Andy. Bakit naman si Coach Yeng Giao? Okay na okay. Okay na yung suntukan. Ay, wag na. Kanina Andy, ang tinatanong natin, Philippine Basketball Association, hindi World Boxing Association. Ha? Pwede rin po eh. Hindi, seryoso. Seryoso, Yeng Giao ka, Andy? Men of integrity po, si Robert Jaworski. Teka. Jaworski ka naman ngayon. Seryoso ka, Jaworski. Joke lang po yung kay Coach Yeng Giao. Ano, pag? Joke lang po yung kay Coach Yeng Giao. Joke lang. Hoy, si Coach Yeng, Andy, hindi mo alam, naging commissioner dati yan, ng PBL. Opo, magaling po siya. Magaling. Kaya lang, medyo may bitin ng uber. Hindi, sa game lang yun. Sa game lang. Bait yun si Coach Yeng. Oo, yan. Okay, so Andy, So Jaworski, parang sa'yo, man of integrity. Pwede. Yes, opo. Pero tingin mo, yung time na gano'n, kaya niya sa trabaho, yung parati nandun sa game? Oo. Opo, kasi lagi naman po yung binibigyan ng pansin ang lahat ng kanyang ginagawa. Okay, so ibig sabihin, pagka pinasok niya, talagang tinututukan niya para sa'yo, Andy. Opo. Okay, sige. Si Andy ng Pililla, para sa kanya, Robert Jaworski, pwede yung susunod na commissioner. Meron ka pa ibang tanong, Andy? Thank you. Okay, sige. Salamat, Andy, ha? Mabuhay ka. Thank you po. Okay, si Andy ng Pililla, para sa kanya, Robert Jaworski, joke lang, Yeng Giao. Pero alam niyo yung hinahanap na PBA Commissioner, sinasabi dapat marketing savvy daw. Savvy Siyempre nila. Savvy nila. Savvy nila. Pero hindi naman marketing expert si Chito Salud. Lawyer. Tama. Pero na-market na maganda. Yun ang maganda. Ang PBA. Alam mo, sa tingin ko lang of course with all due respect kay Commissioner, kasi siya naman yung talaga nagde-decide on everything, He's also surrounded by competent men. Yes. And women. Kung bakit kung baka may support cast. Malaking part ng kanyang success or major part, hindi naman siguro malaki, because yung huge part talaga is because of his presence, his time, lahat ng right. Yes. Contribution din ng mga tao. Major part yung contribution ng mga tao sa kanya. Husay. Kumbaga, pinatakbo niya yung mga tao. Pinaka-use niya. Balik tayo sa Facebook comments from Dan Cordero. Sabi niya, para sa akin, yung alam na ang liga ng PBA at paano disiplinahin yung mga kasamahan niya, lalo na mga referees at players. Pwede. Paano yung kaibigan mo sa Cebu? Yung sports editor ng Freeman. Ayan, si Manny Villaruel, nanonood sa atin. Yan, sumusubaybay ng PBA yan. Pwedeng commissioner yan. Si Manny Villaruel, diba? At yung kanya misis, si Limby. At saka Binsoy. Hi, Binsoy, nanonood yung kanya anak. Ito, hindi ko alam kung seryoso siya. Sabi ni Ron Gomez. Sabi Ron niya, Gomez, ano? Kim Yunaris daw para lagyan ng tax yung score. Ay, maloko tong si Ron, ha? Ron, maghapuna ka na muna. Ano sa ba? Abay, hindi ka pa kumakain baka ano ka, ha? Joke lang, Ron. Yan, sige. Meron ba? Romeo de la Peña, Rudy,
Isa pa yan. Destroy. Sige. Romeo! Baka may malapit na karindere dyan. Tapos ito naman sige, si JB Bailon. Ito, may prinsipyo at mabili na tao. Mabait? Mabait. Anong mabili? Ikaw talaga. Ang liit ng fonte. Ngayon, So, nabibili si Boss JB. Boss JB Balon, dati po yung team manager ng Powerade. At sila ang host, no? Kasama sila sa mga, I believe, partners nung mag-host ng PBA All-Star Week this coming March. Ayan. Caller, mas masaya yung mga tumatawag sa atin eh. Ayan, may caller pa. Hello, good evening. Good evening, PTV Sports. Sino po sila? Good evening po, ma'am. Yes. Yes, hello. Yes po. Yes, ano po sila? pangalan nila? May dati pangalan po, Batatan, Papat. Ano pong pangalan nila? Nawala Ayun, yung audio. nawala. Ay, nawala. Tsaka medyo nagchachapi-chapi siya. Yung signal ng cellphone niya, nagchachapi. Ayan. Sige, meron mo bang tumatawag? 3, 2, Yan. Meron agad, pa lang eh. Meg. Hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Hello, PTV Sports. Ay, hindi pa napindot, sorry. Hello, PTV Sports. Sino po sila? Hello. Yes, ano po pangalan nila? June po. June? Yes. June. Yes. June ng Las Piñas. June ng Las Piñas. Sige. Ano pong komento nila sa ating question? Siguro, yung mga pioneer dati ng PBA, siguro sila, sila ating ko, mga sila. Sino ang isa? Hello, June? Ano po? Ayan. Yan. Sinong tingin mo? Pwede. Yung mga pioneer po ng PBA, sila Atoy ko or Mon Fernandez, Jaworski, mga ganun po. So, para sa'yo, dapat player. Dating player. Para po ng basketball para po mas, saka sila po yung dating, talaga yung mga nakaitim din ng mga nangyayari, kung walang politika. Yan. Kaya lang si Mon Fernandez, merong isang storya, June, na nagsabi na kung siya raw ay pipiliin na masama sa listahan, aayaw agad siya. Oo nga. Na-interview siya eh. Oo. Kasi sabi niya, tama na daw sa kanya ang yung sa liga niya. Kasi meron siyang di ba? Sinusupport. Sa Cebu yan He has been in the industry daw for 2 decades. Tama na daw. Masyadong abala talaga pagka-commissioner ka. Pwede po mag-comment sa Ginebra. Sige po. Masaya yan. Sige, comment, June. Napasin ko lang po kasi po, di ba marami pong nagagamit sa laro ni Tenorio. Yung pong, tinitan po parang hindi siya, hindi maganda yung laro or minsan maganda. Ang napapansin ko lang po parang siguro, hindi siya bagay po sa Ginebra. Parang gano'n. Ganon. Parang sa'yo, hindi siya bagay sa Ginebra. Bakit? Ang ibig ko sabihin kasi po yung mga partners ng Ginebra, like Distrito Hentel Brand, Bandadit. Kapag po batch time, talaga pong pangitira sila. Okay. Yung pong mga kaya po sa servisyo ng Ginebra pagka tikit ang laban, pero talagang titira ng matapang. Pero nung nakaraang interview natin kay LA, sabi niya pass first, di ba? Pass first muna. Yung kanya more on talagang playmaking. Kung siya ay politikat po sa Max League, doon po siya talaga yung laro niya talaga galing talaga ng todo. O kaya kami sa Miguel mga gano'n. Pero tanong ko lang sa'yo, si June ito, no? Si June. Si LA Tenorio right now, puro siya talagang parang point guard, puro pasa. Sabi nga niya, kung titira pa siya, baka kulangin sila ng bola. Kung si Stanley... Ano yan? Ang ibig ko sabihin, kasi po di ba pag libre, tumira na kasi po, siya eh. Nag-hesitate. Talagang siya magaling siya. Kung merong chance na tumira, talagang dapat kung tumira.
Ayun, parang yung take matters in his own hands. Para pong sistema ng rain or shine. Basta i-prepare pag-isa ko. Kasi di ba? Dapat maging matapang Kasi hindi naman mo shoot yung bola kung hindi rin matapang Okay, we respect your opinion, Jun, para sa'yo. Pero, Ginebra fan ka, obviously. Ako. Sige. Good luck sa'yo, Jun, ha? Meron kang babatiin? Marami kong salamat. May babatiin ka? Pinabati po yung nanay ko at tatay ko na nanonood ko ngayon. Ito po sa Las Piñas. Yan, nanay at tatay ni Jun. Salamat. Yan. Ano ba? Yung nanay ko po pasok daw po ni James Yap. Ano yun? Nanay mo, fan ni James Yap. Masaya yun pag sa bahay, may bakay ng team. Very good. Magkaaway kayo. Sa linggo, magkaaway kayo. Sige. Salamat, ha. Sige, Jun, salamat. Okay, Jun na Las Piñas. Samantala, mga kaibigan, we'll take a quick break and when we continue, ang pagsagot po sa ating question of the day, pwede rin question of the night. Dito lamang sa inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Alright. Alam mo, napansin ko dito madaming Manny Pacquiao, Kenito Henson, Jaworski. Yan ang mga popular guests nila. Hindi pa nag-aapunan. Ito, sabi sa Twitter, sabi ni Tolitz, si Tommy Manotok na lang. Ayun. Malawak na experience sa PBA. Si Coach, pwede yan. Tommy Manotok. Alright. Ano rin, lumalabas Freddie Webb. Sino pa ba? Chito Narvasa. Miko Halili. Matutunog. Miko Halili. Andy Howe. Nag-enjoy naman sa Andy Howe, ayan. Naging commissioner din yan. UAAP, PBL. Nung time niya sa PBL, naging vibrant din yung kanyang tenure as PBL. PABL pa ata nun kay Andy Howe. Right. Ito, meron din from Alex Abulencio. Sabi niya, sa tingin ko po, si Patrick Gregorio. Pato. Si Chairman. Yes. Yung sistema nila ni Comsalud halos magkapareho daw. Kumbaga, may continuity. Doon ka na sa subok na. Kumbaga. Chairman, is yung term natin. May continuity. Ito, meron din, pero huwag na natin banggitin, sino yan? Yan. Okay. Sige. Ano pa? Sino pa? Sige pa. Ay, teka, sa caller tayo. Baka may yung mga caller natin, masayang kausap. Yan. Meg. Yes, hello. Good evening, PTV Sports. Sino po sila? Good evening po, ma'am. Yes. Reynaldo. Good evening po. Good evening. Sino po sila? Reynaldo Sabala po ng Santa Ana, Pampanga. Ayan, Reynaldo. Ni Reynaldo... Ano last name? Zabala po. Zabala. Ayun. Ng Pampanga. Santa Ana, Pampanga. Sige. Ano pong masasabi natin sa ating question for this day? Sino po? Matanong ko lang po, mama, kung bakit po hindi po pinaglalaro po si James Forrester po, tsaka po si Dylan Ababo po, ma'am. Si Dylan Ababo, nung nakausap natin last time, tinanong natin about yung injury niya. Sabi niya, wala na siyang injury, okay na siya, ready na siyang maglalaro. James Forrester, hindi ko pa siya nakakausap, hindi ko matanong. Pero most likely baka sa sistema. Sa rotation niya. Sa rotation, dahil yung pwesto nila masyadong malalim, pare ko. Ganun po ba, Master? Natanong ko lang po kung meron po ba magkakaroon po ba ng trade po sa Barangay Ginebra po? So far, wala pa. Sa ngayon, Nung wala pa. kausap namin si L.A. Tenorio, wala pa siyang alam about any trades so far. Ganun po ba, ma'am? Yun lang po, ma'am. Maraming salamat po sa PTV Sport po, dahil po talagang sumusubaybay po ako sa yung programa po, ma'am. Thank you po, ma'am, and God bless po, ma'am. God bless you. Maraming salamat. Reynaldo Zabala ng Santa Ana, Pampanga. By the way, happy viewing kina Dan at Tolitz. Pagbati mula sa ating Botchip, si Bots Ambet. Call pa tayo, no? Isa pang call. Sa'yo ang caller natin Go ahead. Yes, hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Ismael ng Albay po. Ismael ng Albay. Albay, taga-Albay. Saan po sa Albay? Sa Bicol po.
Oo nga naman. Siyempre. Saan taon Doon kayo? ba yun? Saan taon? Sure? Sige, Ismael. Tanong na. Ano tanong mo? Maubos sa oras natin. Tungkol po sa Barangay Ginebra. Madami tayong Ginebra fan. Konti Ginebra. Okay, parang sunod-sunod. Ismael, anong may paglilingkod namin sa'yo? Dapat mag-sponsor na Ginebra sa atin, ha? Ismael, ano tanong mo? Tungkol po doon sa trade. May trade ba? Meron na. Ano yun, Ismael? Paano po ba natalon yung Barangay Ginebra ng token text eh? Ano yun? Dapat palitan na doon si Kagiwa. Si Kagiwa. Kanina si L.A. Tenorio, ngayon si Kagiwa. Bakit papalitan? Parang mauubos sila. Bakit? Oo nga eh. Masalo sila ng token text, lamang sila ng 17, masalo eh. Tingin mo si Kagiwa may kasalanan nun? Parang yun eh, nandun kami nun sa MOA eh. Nandun pa naman galing sa bench nila. So nanggaling pa siya ng Albay galing ka Albay, nanood ka ng PBA. sa MOA. Nandun din si Minong Linggo eh, nanood kami Ganun ba? Doon din ako nanood din. Si Kagiwa ba para sa'yo ang may ano? Hindi, tingin ko. Talaga naman maganda yung ginawa ng token text. Yun lang. Maganda rin naman yung laro ng Ginebra. Oo. At least. Matikit yung laban nila. Yung ni Jason Castro, ang ganda kasi. Ganda, di ba? Ayun na, sabi nga ni Jason Castro, nape-pressure siya sa bago niyang role kasi, di ba? Tsaka at least, partner, Ismael, no? At least yung tumalo sa inyo, at least yung tumalo sa Ginebra, hindi yung mga nandun sa ilalim. Na tsamba-tsamba ang dating. Nasa share of second to third spot, di ba? Kaya lang, syempre, hindi pwedeng ganun matalo na matalo. Learn from it. Total, medyo maaga-aga pa at pwede pong bumawi. Okay? Opo. Yes. Okay, Ismael. Kumain ka na? Opo, kumain na. Buti naman. Sabi, alam mo, usually kumakain sila, nanonood sila habang kumakain. Sinasabayan tayo. Ano ulam mo? Laing? Telepono po ay cellphone. Cellphone ang ulam mo? Opo. Ulam mo ako. Ano ulam mo sa kanin? Okay na po, wala na po. Sige, Ismael. Salamat. Thank you po. Ayan, si Ismael na Masarap yata ang cellphone. Hindi pa ako makakahit okay na? Kasi nagbanggit pa. Isa pa, tawag. Ready na. Ano? Nagbanggit ng laing kaya nakakagutom. Sige. Isa pa. Basa na lang. Basa na lang. Yung ating cue of the day. Nag-refresh siya. Hindi, napindot mo yung isang page. Sige, akit ka pa. Ayan. Sabi niya si Chito Luizaga ulit. Baba mo pa, Meg. Sige pa. Kaya mo yan. Okay, ito sabi niya, Mike Toyay, sabi niya, Edward Aquino na lang, kaya marami na siyang nagawa para sa San Miguel. Wag yan. Ito siguro si Bernabe. Nakakatakot. Bernabe Magsino Yumang. Jaworski or Chino Trinidad. Pwede. Alright. Sige. Madami na daw kasi magandang nagawa. May mga nag-i-enjoy sa broadcast si Chino okay na. Dapat na yung oras. Sakto na sodya na. Bye-bye time. Ay, bitin, 10 bits. Siyempre, maraming salamat sa Viewlands, Pampered Pooch, Cosmo Culture, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, J. Lucera for Hookup Watches, Sir D. Friend of California Bow, St. Luke's Medical Center, Dr. MJ Torres and Zen Institute, Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Ako naman maraming salamat kay Mr. Albert at Mrs. Emma Disamboron. Yan, mga magulang ni Julius Disamboron yan. And syempre, thank you so much kay Sir Mon Nunez, OIC News Division. Thank you so much. Salamat po sa Baroja at Garcia family na nanonood ngayon, kay Raymond, Rosana, Jawe at Jewel. Ayan. At sa mga taga Marikina City sa De Los Santos family, maraming salamat. Mama, Papa, hello. At kay Aisa. Okay, at ako naman, happy birthday sa mga mahal ko sa buhay. Mama Lau, happy birthday. Kita tayo later. And kay Mr. Mamike ng Sports Radio, Mike Cervantes. At kay Mayor Eric Wagan ng San Antonio, Quezon, advance happy birthday sa'yo. And to my wife, Queenie, I love you. Prince Zian, Prince Zoe, I'll see you later. Okay? At Sports Radio. Kalas na tayo. Ako naman po si Dennis Principe. Next, Yosol. Haji Kaaminyo. Hanggang bukas, ito po ang inyong paboritong PTV Sports.
Good time.